Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa ating banal na ebanghelyo. Tatlong mga salita na kumbagay magkakaulam. Masabi nating pwedeng iisa ang maging kahulugan. At maaring sa panahong ito, na malapit na ang eleksyon, tamang-tama ito ay magandang paalaala. Tatlong bagay po. Una, tungkol sa ambisyon. Pangalawa, tungkol sa kadakilaan. At pangatlo, tungkol sa paglilingkod. Nagulat na lang ang Panginoon sapagkat ilang beses na niyang sinabi na siya ay pahihirapan, na siya ibabayubay sa krus, na siya ipapapatay ng mga pari, at siya ay muling mabubuhay. Tatlong beses nang ipinahayag. At sila ay papuntang Jerusalem. And Jerusalem is the place for crucifixion, and at the same time, it is the place for exaltation. It is the place for triumph and victory, and also it is the place for death and crucifixion of the Lord. Kaya naman ang sinabi ng Panginoon na siya ay papunta sa Jerusalem upang ipapatay. Ang narinig lamang ni Santiago at ni Juan ay Jerusalem. Jerusalem with all its splendor. Kaya ang nasa sa isip nila ay kalwalhatian. Ang naisip nila ay kapangyarihan. Kaya naman nang lumapit ang dalawang ito sa Panginoon, hiningi nila ang isang bagay na hindi pwedeng ibigay sa kanila. At sabi ni Santiago at ni Juan, pwede po ba na kapag kayo'y naghahari na, when victory is won, when everything is in triumph, pwede po ba akong maging Minister of Internal Affairs at itong kapatid ko'y Minister of External Affairs? Nabanggit po nila ang salitang ito sapagkat buo po ang kanilang paniniwala dahil sila ay kasama dun sa inner circle ng Panginoon. Matatandaan po ninyo, Peter, James, and John, Peter, James, and John, laging kasama yan. Sa Transfiguration, sila lang ang isinama. Doon sa muling pagkabuhay ng anak ni Jairo, sila rin ang kasama. So ang paniniwala ng dalawang ito ay sila ay BFF, sila ay malakas. Kaya malakas din ang loob. At gayon din, because of their social sabihin nating disparity with other disciples, dahil ang kanyang tatay can afford na mag-hire ng mga mangingisda. Ibig sabihin, mayaman itong si James and John. And their social status and their social relationship with the Lord, akala nila'y kayang-kaya na nila. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin yung account po ni San Marcos ngayon, ay kakaiba po sa account ni San Mateo. Sa account po ni San Mateo, ang humingi po ng pabor ay hindi po ang magkapatid na James and John. Ang humingi po ng pabor ay yung nanay. Bakit po? Sabagat para po kay San Mateo, parang unbecoming naman na ikaw na disipulo, hihingi ka ng ganon. Kaya gusto niyang itago yung katotohanan na ambisyoso itong dalawa. Kung kaya naman, ang ginamit ni San Mateo ay yung nanay. Kakaiba po naman si San Marcos ngayong araw na ito. Hindi niya itinago ang katotohanan sabagat sinabi niya na itong dalawang itong tahasan sila ang humingi. And so, Saint Mark
was explaining the whole truth and nothing but the truth, na ang pinili ng Panginoon ay mga tao, men who have ambitions. Kaya ito po ay isang paalaala po sa ating lahat. Opo, lahat po tayo gustong maging dakila. Lahat po tayo may ambisyon. Nung bata pa ho ako, ang ambisyon ko po ay, hindi ho ako mag-aartista. Hindi po. Ako po ay, ang ambisyon ko ay maging doktor. At lately na lang po, nung nagustuhan kong maging pare, yun pala, magigirin akong doktor. Ay lahat po tayo merong ambisyon sa buhay. Lahat po tayo ay gustong maging dakila. At kaya lamang po yung hiningi po ni James and John, sabi ng Panginoon ay, kaya ba ninyong uminom sa kopa na aking iinuman? Kaya ba ninyong pabinyag sa binyag na aking daranasin? Well, ang ginamit po niyang analogy ay yung kopa. The cup symbolizes the life and experience that God will give to the people. Kasi sa isa pong kultura ng mga Hudiyo, ang hari po, pagka mayroong royal banquet, ay kanyang iniaalay ang kanyang kopa sa lahat. It symbolizes the life and experience that God is giving to the people. Kaya naman, the cup can mean the cup of suffering. At gayon din naman po yung ginamit niyang analogy ng baptism. Hindi po talaga binyag ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ginamit pong salita ay being submerged into any experience. Na tayo mapalublob sa karanasan ng pagdurusa at paghihirap. Parang sinabi ng Panginoon, kaya ba ninyong magpakamatay para sa akin? Kaya ba ninyong malublob sa kahihiyan? Kaya ba ninyong malublob sa paghihirap at kamatayan sa krus? Kaya ba ninyo? Labas sa ilong na sumagot yung dalawa, Hapa, Hapa. Pero hindi nila nalalaman na yung pala ang magiging mitsa ng kanilang buhay. And true enough, si James po ay namatay bilang martir, pinugutan ng ulo ni Herod Agrippa. At si Saint John, hindi nga naman siya naging martir, but he suffered a lot for the sake of Jesus. Kaya ito pong hinihingi nila ay kalwalhatian. Bakit po kaya? Sabagat ito pong si James and John are citizens of during the time of the Lord, na ang kanilang hinihingi ay political Messiah. Isang Mesiyas na ala Rambo, ala Sylvester Stallone ang dating, Jason Statham, ala sino pa? Arnold Schwarzenegger. At ganon ang picture. At siyang magtataob ng Roman government at siyang magbibigay ng bagong sabihin nating leadership. And suffering has no place in that. Kaya para sa kanila, hindi katanggap-tanggap na maghirap, mamatay ang Panginoon sapagkat ang nakikita nila'y kalwalhatian. Mga kapatid, kahit na po ang dalawang ito ay misguided in their following of Jesus, their hearts were in place. Nanatili silang loyal, nanatili silang tapat hanggang kamatayan. Mga kapatid, ano po ang misyon na masabi nating leksyon ng ating banal na ebanghelyo? Nabanggit na po natin yung ambisyon, dumako na po tayo doon sa kadakilaan. Nagalit po ang mga disipulo, yung 10. Nagalit po sila. Bakit? Sapagat sila'y nagulangan. Uunahan pa sila sa trono at bumalik po yung kanilang diskusyon kung sino ang pinakang dakila. At muntik na pong masira ang pagkakaisa ng mga disipulo.
Kung kaya tinawag ng Panginoon ang kanyang mga disipulo at binigyan niya ng aral. Ang tunay na dakila ay yung mga taong naglilingkod. Ang tunay na dakila ay ang nagpapakababa. At sa ibang text, ang tunay na dakila ay katulad ng isang bata. So the way of the Lord is the way of power. Kung gaano karaming mga taong naniniwala sa inyo, kung gaanong tao ang pwede mong utusan, one click. That's the word. That's the word is standard. It's power. But Jesus is different. The standard of Jesus is the cross. The standard of Jesus is service. Ang kanya pong masasabing lakas at kapangyarihan ay walang iba kundi ang krus. Mga kapatid, sa panahon pong itong malapit na ang eleksyon, mamili na po kayo ng tama. Huwag kayo magpapadala sa mga pangako, lumang tugtugin na. Ang kailangan po natin, isang tao na tunay na maglilingkod, na may gininto ang puso para sa makihirap, para sa mga taong nangangailangan ng kalinga at ng tulong. Jesus is the suffering servant who came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Dakila sa Panginoon ang mga naglilingkod. Kaya naman, makikita naman po natin yung ating mga kandidato ngayon. Sino ba talaga sa kanila ang naglilingkod? Sino ba talaga sa kanila ang may ginunto ang puso? Sino ba talaga yung pwedeng magbigay ng kanilang sarili? Hindi yung puro forma lang, wala namang plataforma. Kung hindi yung handang maglingkod. Find somebody who is ready to die for themselves. Find somebody who will lead our country, who is ready to forget themselves and really serve the country, the lost, the last, and the least. Pag natagpuan po ninyo ang mga taong ganon, sila ang inyong iboto. Sila ang magdadala ng tagumpay sa ating bayan. Mga kapatid, wala pong pinakamaganda sa buhay na ito kung hindi ang paglilingkod. Subukan po ninyong maglingkod ng totoo. And you will experience a certain kind of fulfillment, a certain kind of happiness that cannot be given by money, by power, by prestige, by anything in the world, except by true service. Ako po ay 32 years ng pare. At sabi ko, sa buhay ko po bilang pare, I'm so happy serving the people. Ang sarap pong maglingkod at nakaka-bless. Hindi po ako perpektong pare, pero I give my best. And sa gabi po, pagtutulog na ako, isa lang ang tanong ko sa akin sarili, did I make a difference today? Did I serve the poor? Did I serve those people who are sick? Nakapaglingkod ba ako? At yun po, lagi ang evaluation ko gabi-gabi. Ako ba'y nakapagpasaya? Ako ba'y nakapagpatawa? Did I ever touch people? Did I make people happy? Did I make a difference in the lives of many people? Every day, yun po ang aking pong dinadasal. At tinatanong ko sa sarili ko,
Kahit na sa aking mga pagkukulang bilang tao at bilang pare, ako ba'y nakatulong sa ating kapwa? Ang sarap pong maglingkod. Kung kayo po ay may kulang sa buhay, subukan po niyong maglingkod. Yung kaligayahan, that inner peace, that inner joy, that service can give to you, ay hindi po maiilarawan at hindi po mababayaran. Sapagkat you do not serve just to be promoted. You do not just serve to be recognized. You do not serve just to be rewarded. You serve because you love God. You serve because you love people. And for me, service is already a gift to me. Service is already a reward for me. Hindi na po ako naghahanap ng kung ano. Kasikatan, katanyagan, kayamanan. At kung uulitin po siguro ang buhay ko, uulitin ko po, magpapari pa rin ako. Ibibigay ko pa rin ang sarili ko, sabagat I will not be so happy in my life if I do not give myself totally to you and to God. Ang sarap pong maglingkod. Hindi nyo nalalaman yung mga taong marunong maglingkod, pinagpapala. Mga taong hindi marunong maglingkod, malayo ang biyaya. Mga taong selfish, makasarili, mga taong sarili lang ang iniisip, hindi pinagpapala ng Diyos. But those people who give their lives totally and wholly, the grace of God will always be abundant. Mga kapatid, sa oras pong ito'y inaanyayahan tayo ng Panginoon, pansamantalang kalimutan natin ang ating sarili. Tingnan mo ang kapwa mong nangangailangan and learn to serve. Ang Panginoon nagbigay ng extra service, extra love, nang ibinigay niya ang kanyang sarili sa krus. Subukan din po nating magbigay ng extra, tender, loving care, extra service to the people, extra mile, pag hindi po kayo nakaranas ng tunay na kaligayahan. Kapatid, may hinahanap ka ba sa buhay? Subukan mong maglingkod ng totoo. Pag hindi, ulanin ka ng siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Amen.